Naalala ko po rin nung kabataan ko na ganyan-ganyan ako eh. Pero habang tumatagal, unti-unting naluluoy at nalalanta. Ganun pa man sa Panginoon, ang kalakasan po natin hindi nagbabago. Kaya nga, pagbati po ng magandang gabi sa inyong lahat. At umaasa po ako na kayo na parito ngayong gabi na merong excitement sa inyong mga puso. Merong pag-asam na kayo tatanggap ng pagpapala at biyaya po mula sa atin pong Panginoon. Kaya nga po, bilang pasimula po natin, pakisabi sa inyong katabi ngayong gabi, salamat, nandito ka. Amen. Nagagalak po ba kayo na nandyan yung kasamahan nyo? Amen. Amen. Naalala ko pati yung nung ipakilala po si Pastor Javier, doon po sa Church sa Assemblies of God sa Lapungan. Ang sabi po ng pastor, nais kong pakilala sa inyo ang ating pong tagapagsalita at ang kanyang mga kasamaan. Sabi ni Pastor Javier ang tumayo, yung pastor nyo pati kasamaan ko pinakikialaman. Yung pong ibig niya sabihin ay kasamahan. Kaya nga, masaya kayo sapagkat nadyang katabi nyo ang inyong mga kasamaan. Kasamahan po, ano? Praise the Lord! Hallelujah! Kaya nga pinasimulan po natin ang ating pong paksa sa buwan ng Nobyembre sa pamamagitan po ng paghahayag sa inyo ng tungkol po sa pagpapala ng Panginoon. Pag-unawa sa biyaya at pagpapala po ng ating pong Panginoon. Napakahalaga po nito sapagkat ito po merong kaugnayan at in line with our topic po, theme for our church anniversary is Blessed to be a blessing. Pinagpala upang maging pagpapala. At dahil po rito, ang buong po ng Nobyembre ito ay ating gugugulin sa pag-aaral po, pagpapakita sa inyo na walang ninasa ang Panginoon. Ito po ang inyong pakakatandaan. Sa mga anak ng Diyos, wala siyang ninanasa kundi ang tayo po'y kanyang pagpalain. Yon ang kanyang pinakamataas na layunin. Ang tayo po ay kanyang pagpalain. Kaya lamang po, dumarating sandalit panahon, hindi natin lubos na natatanggap yung mga biyaya at pagpapala ng Panginoon sapagkat hindi natin gaanong alam kung paano natin magagawa na matanggap ang mga pagpapala ng Panginoon. Kaya nga sabi po rito ay sa ating po napag-aralan nung nakaraang linggo ay pinagpala tayo ng Panginoon sa pamamagitan po spiritual blessing, emotional blessing, and physical blessing. Yun po yung kabuuan ng tao. Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, meron tayong espiritu, at ang kabuuan ng ating pagkataong ito ay nais ng Diyos na kanyang pagpalain. At ako'y naniniwala po na kung ating patuloy na bubuksan ang ating mga puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon na dadalhin po sa atin ng ating pong mga pastor, maunawaan nating lubos kung ano ang ibig sabihin ng pagpapala ng ating pong Panginoon. Kaya nga po ngayong gabing ito ay pagpapatuloy po natin itong ating pinag-aaralan ito. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay ang susi sa mga biyaya at pagpapala ng Panginoon. The key to God's blessings. Tulad po ng nasabi ko sa inyo kanina ay nais ng Diyos tayo pagpalain. Subalit, may mga tao pa rin na hindi natatanggap ang mga biyaya at pagpapala ng Panginoon sapagkat hindi lahat ng biyaya ay ating pong pwedeng tanggapin sa pamamagitan ng madaling kaparaanan lamang. Meron tayong dapat matutunan, meron tayong dapat malaman kung paano natin lubos na matatanggap at maunawaan ang mga pagpapala at biyaya na inihanda po sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya nga, dito po ay ating titingnan ngayon at ating babasahin ang isang talata po mula po rin dito sa aklat ng unang kronika. Sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9, hanggang dito po sa verse 13. O verse 10. Ang sabi po ito, Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called him his name Jabez, saying, Because I bore him in pain.
And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, and your hand would be with me, and you would keep me from evil, that I may not cause pain." Tayo po'y manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga pangunawa. Papasukin namin ang iyong mga salita na may kalayaan sa aming mga buhay, upang aming maunawaan lubos ang nais mong ipabatid, ipaalam sa amin, lalo-lalo na patungkol sa mga biyaya at mga pagpapala. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus ng aking dalangin. Amen. Kaya nga po ngayong gabi ang ating pong paksa ay the key or keys, mga susi sa pagpapala po ng ating pong Panginoon. Sino po sa inyo merong hawak na susi ngayon? Hindi ko ba makita mga susi nyo? Handa. Okay. Lahat tayo, alam po natin kung saan ang gamit ng susi. Ang susi, ginagamit para magbukas at para magsara. Di po ba? At ginamit ito nang makipagtagpo ang Panginoon kay Pedro. At nangyari po na si Pedro ay pinagpala ng atin pong Panginoon kaya sa pinagpala ay sapagkat meron siyang maayos na pagkakakilala sa ating Panginoon. Kaya nasabihin ng Panginoon kay Pedro, "Pedro, ano ang pagkakakilala mo sa akin?" Ang sabi ni Pedro ito, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. At dahil sa merong wasto, tamang pagkakilala si Pedro sa ating pong Panginoon, pinagpala siya. Ibinigay sa kanyang susi at ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko siya yung susi, ang anumang talian mo dito sa lupa, tatalian doon sa langit, at anumang pakawalan mo dito sa lupa, papakawalan din doon sa langit. Ito'y biyaya na binigay ng Panginoon kay Pedro dahil lang po tama ang kanyang pagkakakilala sa Panginoon. Ibig mong sabihin, kung mali ang inyong pagkakakilala, kung hindi wasto ang inyong pangunawa tungkol sa ating Panginoong Diyos, hindi kayo tatanggap ng pagpapala sapagkat hindi nyo nakita ang tamang susi. Amen po ba? Kaya nga, dito po sa ating binasa, nabanggit yung pangalang Jabez. Sino po ang ngayon lang nadinig yung pangalang Jabez? Taas ang kamay, wag po tayo mahiya. Yung iba narinig ng pangalang Jabez. Maganda sana, ano? Magandang tunog eh. Pero dito po sa ating binasang ito, ang sabi po sa ating binasa ay, pangalan niya ay Jabez sapagkat siya'y ipinanganak. He was born in pain. Kaya kung atin pong talagang isasalin sa tuwirang pagsalin itong pangalang Jabez, ang ibig sabihin ay kirot. Pain. Sakit. Gusto ba niyong tawagin ang inyong anak na, "Hoy, sakit, halika nga." "Hoy, kirot, napakakirot, halika." Yung pang pangalan ni Jabez, yun binigay sa kanyang pangalan sapagkat siya pinanganak sa pain, sa hirap ng kanyang mahal na ina. Ganun pa man, isang bagay po ang makikita natin. Nang lumalaki po ito si Jabez, nakita po natin, siguro yung mga kaibigan niya, yung mga kakilala niya, mga kalaro niya, kung tawagin siya, "Oy, Kirot, halika, maglaro tayo." Suntukan tayo, tinan natin kung sinong kikirot sa atin. Tinutokso siya, tinutudyo siya. Nagsawa si Jabez sa kanyang pangalang ito na pain. Kaya nga sapagkat dumating sa kanya yung panahon na ayaw na niya na siya'y tawaging pain o sakit. Ang sabi po dito sa ating binasa ito, dumalangin siya, sabi sa verse 10, "And Jabez called on to God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed." Ang sabi niya, "Panginoon, sawa na ako sa pangalang ito. Ayaw ko na tinatawag na akong Jabez o Kirot." Kaya siya dumalangin sa ating Panginoon at sabi niya, "Panginoon, naway pagpalain mo ko." At mayroong mga bagay na hiningi pa si Jabez.
sa kanyang panalangin. Ang sabi po rito, that you will bless me indeed. Una niyang hiningi, enlarge my territory. Pangalawa, sabi niya, your hand be with me. At yung pangatlo po, you would keep me from all evil. Ingatan mo ako sa lahat ng kasamaan upang ako hindi na makapagdulot pa ng kirot o sakit sa ibang tao. At mga kapatid, dito po ay napakahalaga sa buhay po natin. Huwag po kayong masiyahan sa inyong kinalalagyan sa kasalukuyan. God is not pleased sa atin na nakikita niyang tayo'y nahihirapan. Sino po ang gustong-gusto rito na tuwing umagay hinahabol niya ang kanyang hininga? Ayaw natin nun, di po ba? Kaya nga, dahil po sa ganun ang kalagayan ni Jabez, dumalangin siya sa Panginoon. At alam po nyo, ang kagandahan sa lalaking ito, sapagkat kinilala niya na ayaw na niya ng kahirapang ito, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang hinihingi. Ang sabi po niya rito, anong hinihingi niya? Enlarge my territory. Anong ibig sabihin po ng enlarge my territory? Palawakin mo. Palawakin mo ang aking nasasakupan. That means wealth. Amen. Kayo ba'y nananalangin ng Panginoon? Sana, kahit mga 5,000 lang, sana magkaroon ng laman ng pera ko sa bangko. Ang liit naman ng hinihingi mo. Enlarge my territory, and this should be our prayer too. Kung nais mo at meron kang magandang kaugnayan sa Panginoon, katulad ni Jabez, kinilala niya, he recognized, kinilala niya ang kanyang kahirapan, kinilala niya ang kanyang kalagayan, at dahil dito gusto niyang mabago, dumalangin siya sa Diyos. Kapatid, kung gusto niyong mabago ang paraan ng buhay niyo, dumalangin kayo sa ating Panginoon. Sasagot po siya sa inyo katulad ng ginawa niyang pagtugon kay Jabez. Kaya nga napakaganda po nito na your hand be with me. At ang sabit niya rito na hindi na ako makapagbibigay pa ng sakit o dulot ng dalamhati sa ibang mga tao. Ngayon, kunin po natin yung mga susi kung paano natin tatanggapin ang mga pagpapala at biyaya ng Panginoon. Una, ang sabi po rito, pangunahing susi po natin upang tayo magkaroon ng pagpapala mula po sa ating Diyos. Una, sabi po rito, mahalaga na magkaroon tayo ng wasto, tamang kaugnayan sa Panginoon. We should have a right relationship with God. Anong ibig sabihin ng right relationship with God? Hindi lamang yung kilala mo. Hindi lamang yung alam mo si Kristo Jesus bilang Diyos. Kundi sabi po rito, yung right relationship ay yung pagtanggap sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Nangangahulugan po mga kapatid, whoever doesn't have any right relationship with God can never receive the blessings from God. Kung wala kang tama, kung wala kang wasto, ayon na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, hindi mo tatanggapin ang pagpapala. Wala sa iyong susi na magdadal sa iyo ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga napakahalaga po nito na ating makita yung pagkakaroon po ng wasto, tamang relasyon sa Panginoon. And I hope na, kasi ang sabi po rito, kung hindi tama at hindi ka nagkakaroon ng tamang relasyon sa tao, paano ka pa magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos? And I hope na kayong mga narito, wala na kayong kagalit sa buhay nyo. Magkasundo na kayo ng biyanan nyo. Amen? Amen. Wala nang kasamaan ng loob. Yung katabi nyo, mahal na mahal nyo. Amen. Yung nasa likod nyo, mahal nyo rin. Amen. Sapagkat kapag ka hindi tama ang relasyon mo sa kapwa mo, paano ka magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos? Kaya nga unang susi, para po tayo magkaroon ng pagpapala mula sa Kanya,
Mahalaga na magkaroon tayo ng tamang relasyon at ang tamang relasyon pagtanggap sa Kanya bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Ang sabi rin sa John chapter 1, verse 12, napakaganda po nito. Ang sabi ay ito, "Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave them the right to become children of God." Sa kanila na ang sabi po rito, na tumanggap sa Kanya, sa kanila na naniwala sa Kanya, because to believe is also means to obey. Hindi lamang tinanggap mo siya, naniwala ka na mayroong pagsunod sa Kanya at itong mga taong ito, pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sana po lahat ng narito ngayong gabi ay mayroong tama na relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, siya ay tinanggap nyo inyong Panginoon at inyong tagapagligtas. Kung hindi pa, ito marahil lang binibigay sa inyo ng pagkakataon upang bago matapos ang ating gawain, ito sabihin yung Panginoon, matagal na akong humihingi ng biyaya pero hindi ko matanggap. Nalaman ko ang dahilan, wala pala akong tamang relasyon sa iyo at ngayong gabi, Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Titiyakin ko sa iyo, tatanggapin mo, nasa iyo ang pangunahing susi ng pagpapala ng Panginoon. Kaya ito po yung napakahalaga na makita po natin na tayo'y dapat munang maging anak ng Diyos para maibigay sa atin ang susi ng pagpapala. Si Pedro nagkaroon ng tamang pananaw kay Jesus. Ikaw ang Kristo, ang anak na buhay ng Diyos. Thou art the Christ, the Son of the living God. And because Peter has this mind, yung kanyang he has a right relationship with the Lord, binigay sa kanyang susi. Bibigay din ng Panginoon ng susi sa atin ng pagpapala kapag tayo merong tama at wastong relasyon sa atin pong Panginoon. Meron pa pong bagay na binanggit dito na nais kong makita po natin. Ang sabi rito ay, para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos, kinakailangan at napakahalaga na magkaroon tayo ng isang puso na laging sumusunod sa Kanya. It is vital and important for us to have a right relationship with God. We should know and we should be obedient in our heart. Kinakailangan po tayo maging masunurin sa atin pong mga puso. Ang tanong, masunurin po ba tayo sa Diyos? Pag sinabi ba ng Diyos, sige, mag-attend ka ng gawain ngayon. Pumunta ka sa church. Sinasabi na ba natin, Panginoon, saka na lang. May gagawin pa ako. Pag tayo hindi sumusunod sa Kanya, hindi natin matatanggap ang pagpapala sapagkat ang pagkaroon po ng tamang relasyon sa Kanya, mahalagang tayo marunong sumunod sa atin pong Panginoong Diyos. Amen po ba? Nakikita po natin, marami tayong mga gawain dito sa atin pong bahay-sambahan. Minsan sinasabi ng iba, kayo naman sobra-sobra ng gawain niyo sa church. Meron na kayong CU. Meron na kayong push. Meron kayong prayer meeting. Meron na kayong Saturday. Linggo, 4 na beses. Sobra na. Mga kapatid, binibigay sa atin ng Diyos ang mga araw na yan, ang mga sandaling yan, upang tayo lalo pang lumalim po sa ating mga pananampalataya sa Kanya. Kaya ito po yung napakahalaga na makita po natin. At sinasabi po rito sa ating binabasahing talata sa John chapter 14, verse 21. Ano po sabi rito? Whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Sino mang sumusunod sa aking mga kautusan at iniingatan ito, yaon ang mga umiibig sa akin. Kaya nga, posible po na ang isang tao
at ito'y nangyayari sa maraming Kristiyano ngayon, alam nila yung mga kautusan ng Panginoon. Alam po nila, nababasa nila, napapakinggan po nila. Subalit, nagkukulang sila na itago nila sa kanilang mga puso. There's so many people today who knows the commandments of God but fail to keep them in their hearts. Pag sinasabi po natin dito na keeping the commandments of God in our hearts, hindi lamang po natin iniingatan, kundi yung iniingatan natin ito ay pinakikita natin sa pamamagitan po ng ating mga paggawa. Amen po ba? Kaya nga hindi yung, alam ko naman yung yung Ten Commandments, alam ko yung mga utos ng Panginoon. Hindi lamang po basta alam natin, ang mahalaga po, ginagawa natin yung pinagtatagabilin at iniutos ng Panginoon sa atin. Sinabi ng Diyos sa atin, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Ginagawa ba ninyo? Amen. Sinabi ng Diyos sa atin, humayo kayo, ipahayag nyo ang aking salita. Ginagawa ba ninyo? O tayo nasasarapan na lamang, ang sarap dito sa CU. Pag nangangailangan ka, tutulungan ka. Pag umaatan ka, may kainan pa. May kwentuhan pa. May lahat. Hanggang doon na lang, nakulong sila sa kanilang CU at nakalimutan gawin yung pinagtatagubili ng Panginoon na tayo kinakailangang manghikayat pa ng maraming kaluluwa. Amen po ba? Kaya nga, huwag niyo sasabihin, sige, mag-attend ka na siyo. Ang sarap dito sa siyo. Sama-sama kami. Ayun nga, kayo na lang magkakakilala. Hindi yun ang plano ng Diyos sa siyo po natin. Ang plano ng Diyos sa siyo, mag-aral kayo, matuto kayo, patatagin kayo, at pagkatapos magamit kayo ng Panginoon. Just imagine how many graduates we have in our discovery class. Mga ilan na po ang graduate natin, Pastor Jack? More or less, ever since 2000. Just imagine, 2,000 na po ang nag-graduate sa ating discovery class, level 1 hanggang level 5. Yung iba'y kumupa ng advanced class. Pero ang tanong, saan natin ginagamit yung ating natutunan? Hindi po ako nagagalit. Nagtatanong lang ako. Nga pong, nung araw po, pag ako nagsasalta ng malakas, may umiiyak na bata doon sa likod. Sabi lang, gagalit po si pastor. Napapalakas ko ang boses ko. Pero saan naroon? Saan natin ginawa? Nadinig natin. But we failed to keep them by doing what the Lord asked us to do. Kaya nga ito po'y panawagan sa inyo. Right relationship with God. Ang right relationship with God, hindi lamang may relasyon ka sa Diyos, kundi ginagawa mo ang pinag-uutos ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yun? Kaya ito po, unang sinabi rito, in order for us to obtain the key to God's blessing, kinakailangan po meron tayong right relationship with God. Ano sabi rito sa 1 John chapter 2, verses 3 to verse 5? Ang sabi po ay ito, we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Yung salitang keep, hindi lang itinatago ito. Whosoever says, I know Him, but does not do what He commands, is a liar. Sabi po rito sa ating binabasa, sino man nagsasabi, kilala ko siya, subalit hindi niya ginagawa ang sinasabi ng Diyos, sinungaling siya. Amen. Biglang tumahimik ka. Sinungaling tayo lahat. Aminin natin, sapagkat may mga bagay na pinagagawa sa atin ng Diyos, hindi naman natin ginagawa. Kaya kapag hindi natin ginawa yung sinasabi ng Diyos sa atin, nuno tayo ng kasinungalingan. Sinabi ko ng nuno.
Alam niyo yung nuno? Sokdulang mga sinungaling tayo pag hindi natin nagagawa po yung pinagagawa sa atin po ng atin pong Panginoon. Kaya nga, sabi rito, we know Him and come to know Him if we keep His commandments. Sana mangyari po na tayong lahat hindi lamang tagapakinig ng salita, kundi tagatupad ng kanyang mga salita. Nasa pangalawang susi na tayo. Nagulat kayo. Pangalawang susi. Hawakan niyo mga susi niya, huwag niyong iwawala. Nasa pangalawang susi na po tayo. Sabi po rito, kalawang susi ng pagkakaroon po natin ng pagpapala mula sa Panginoon ay sa pamamagitan po ng panalangin na meron pong pakikialinsunod sa salita ng Diyos. Prayer that agree with the Word. Panalangin na umaalinsunod sa mga salita po ng atin pong Panginoon. Kahapon po, binigay ko na halimbawa, yung pong agreement. Kasi yung agreement po ay kahanay ng aking nakikitang ilustrasyon tungkol po sa aking kotse. Nagkaroon po ako ng sasakyan noon, isang Toyopet. Sino nakakaalala pa ng mga Toyopet? Nabili ko po yun ng 5,000. Umaandar naman, nung buksan ko yung hood, hinahanap ko yung baterya. Sabi ko, ba't umaandar to nung walang baterya? Yung pala, yung baterya nasa likuran, nasa trunk. Imbis na nasa harap, nasa likod yung baterya. Tumatakbo naman. Kaya nga po, inaayos ng konti. At yun po ang aming ginagawa nun, pagka po ako ay naimbitahan sa labas, nagagamit ko po yun. Kaya lang pag pumapasok ako rito, sasabihin ng mga kapatid, ayan ng ebong buro. Kasi kulay pula po. Kulay itlog na pula yung aking yung aking kotse. No? Kaya para pong itlog na maalat. So, maayos naman. Pero, napansin ko po na bago yung gulong ko, ilang buwan pa lamang na ginagamit. Pudpud na yung nasa harap. Kaya pala nagkakaganon ay dahil po sa yung dalawang gulong sa harap, dapat pala ay naka-align. At para po sa lahat na nagdadrive, alam po nila ang kahalagaan ng wheel alignment. Di po ba? Sapagkat pag hindi po naka-align yung wheel ninyo, kayo na mga babae, minsan drive lang kayo ng drive eh. Pagsakay, drive lang. Kahit may nararamdamang kumakabig sa kanan, nilalabanan nila. Ibig po sabihin nun, hindi naka-align yung gulong ninyo, mauubos, mapupudpod yung gulong. So there's a need for our will to be aligned para tumakbo tayo ng maayos at diretso at hindi mapudpod yung ating mga gulong. The same thing, dito po sa pagtanggap natin ng biyaya ng Panginoon, kinakailangan makita natin na isa sa mga susi dito ay yung pong panalangin na merong pag-alinsunod sa mga salita ng ating pong Panginoon. Our prayer should always be aligned with the Word of God. Yung pong salitang agree, yan yung sinasabi natin every time po na nananalangin tayo, we say, Amen. Pag sinasabi po natin Amen, ibig sabihin, so be it, I agree. Ako'y nakikialinsunod doon sa panalangin na tatanggapin ko. At mahalaga po mga kapatid, na matutunan po natin na sa lahat ng ating pong mga panalangin, tayo'y merong pag-alinsunod sa salita po ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya, tatanggapin nyo. Sumunod tayo doon. Sapagkat ang panalangin po na void with agreement with the Word of God, hindi kailanman tatanggap ng anumang katugunan. Kaya nga sabi po rito sa Isaiah chapter 55, verses 8 to verse 11, ganito mo sinasabi, For my thoughts are not your thoughts,
neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. As the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth, and making it bud and flourish, so that it yields seeds for the sower, and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty or void, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Makikita po natin, una sinabi ng Panginoon, yung aking kaisipan, hindi nyo kaisipan. Yung aking pamamaraan, hindi nyo pamamaraan. At dahil dito pinakikita sa atin ng Diyos, kinakailangan, kung bagamat kung minsan di natin lubos na maunawaan, yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Given, it shall be given. Paano yun? Shaken together. Liglig, pikpik, umaapaw. Ako may nagbibigay, ba't wala akong makitang apaw? Pikpik ako ng pikpik, wala rin nangyayari. Bakit ganon? Sapagkat yung panalangin natin hindi umaalinsunod sa salita ng Panginoon na sinabi ng Diyos, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Ang atin nasa isip, magbibigay ako pero sa iba, pero hindi yung katulad ng pagiging generous. Alam po nyo, isa sa bagay na kanatutuwa ko, marami na tayong mga kapatid dito sa bahay sambahan pong ito na alam na yung salitang generous giving. Amen. Pagbibigay ng higit pa sa inaasahan. Pagbibigay ng pubang walang lakip na panghihinayang. Kaya nga ito po, sa atin pong pananalangin, pakita natin na tayo mayroong pag-asunod sa salita ng Diyos. At dito, kinakailangan po natin gamitin at sabihin natin, I submit myself to God's authority, to God's sovereignty. Aking ipinapailalim ang aking sarili sa pagiging sovereign ng Panginoon na sabihin niyang, hindi niyo kaisipan ang aking kaisipan. Yung parang ko, hindi niyo pamamaraan. Mahalaga po na tayong lahat magpasakop, magpailalim sa pagiging Diyos niya. Ang Diyos po natin, sabi natin, He is all-powerful. Sinasabi natin, He is omniscient. Sinasabi natin na He is omnipresent. Sinasabi natin, siya'y Diyos na hindi nagbabago. At kung ito ay nasa ating kaisipan, anuman ang nakikita po natin, doon tayo tatayo. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos nalalaman niya ang lahat. Ang Diyos hindi nagbabago. At kapag kapo yun pinananatili natin sa ating puso at sa ating isipan, anuman na makita natin, hindi tayo mag-aalinlangan. We will always agree in our prayers with the Word of God. Ako'y laging sasang-ayon sa sinasabi ng salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga, matatandaan nyo, na sina Pedro pa nangingisda sa dagat. Wala silang mahuli. Sabi ng Panginoon sa kanila, kasi magdamag, wala silang nahuli. Kahit isang maliit na isda, wala silang nahuli. Sabi ng Panginoon sa kanya, sige Pedro, ihulog mo ang lambat doon sa kabila. Cast your net on the other side. Dapat sinabi ni Pedro, Panginoon, ikaw karpintero ka. Ako, fisherman. Mas alam ko kung saan naroon yung isda kaysa sa iyo. Nangangatwiran si Pedro. At tama naman siya yung mangatwiran sapagkat wala na nga silang nahuli eh. Pero may magandang sinabi si Pedro. Sabi po niya, subalit, dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Inihulog niya yung kanyang lambat doon sa sinabi ng Panginoon. Nakita natin, nakahuli siya ng marami, kinakalang tawagin pa nila kanilang kasamaan para isakay ang lahat ng kanilang nahuli. But because you said it, ang sabi ni Peter, I will do it.
In order for us to receive the blessings of God, we should always remind ourselves that our prayers should always be in line with, it should be agree with the Word of God. Laging merong pagsunod, pakikiayon sa salita ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, ako'y natutuwa po na yung ating mga prayer meeting, dumadami na nag-a-attend. Kaya nga, dahil po rito ako'y naniniwala na hindi maglalakad, makikita na po natin na itong church na ito magiging healing church. Amen. Magiging isang iglesia na kakakitaan ng mga milagro, ng mga himala galing sa Panginoon because we always agree with the Word of God whenever we pray. Hindi ka lalabas na bigay kaya ng Panginoon, pagalingin kaya ng Panginoon. Siguro kung sipon lang, ubo, pwedeng pagalingin ng Panginoon, pero cancer yung pinanalangin namin. Alam po nyo, nabanggit ko at hiningi ko sa panalangin yung aking apo, si Caleb, na nag-aaral po rin sa Dumaguete. Tinamaan po siya ng dengue. Alam niya, sino rito na dengue na? Sino gusto madengue? Hindi nga tayo nade-dengue, yung iba na-dengoy naman. Na-dengoy ka ng boyfriend mo, no? Na-dengoy ka ng magandang magsalta, bumili ka ng ano. Alam niyo, minsan, yung nagbumibili sa online, pag-deliver sa inyo, mali, hindi tama eh. Na-dengoy ka nun. Okay, na-dengue yung aking apo na si Caleb. Kaya nga yung kanyang kapatid, yung kanyang kuya, the same day po, nang marinig niyang nagkaroon sakit ang kapatid niya, kaagad-agad, bumili ng ticket, nagpunta ng Dumaguete. Sino kumusta ko? Kumusta na? Mababa po ang kanyang platelet, maging yung kanyang white blood, mababa. At kandidato siya talaga for blood transfusion. Pero pinalangin natin. Nagsama-sama po tayong nanalangin. Kaya nga, the following day, nang kumustahin ko si Jairus, sabi, Jairus, kumusta na ang kapatid mo? Sabi niya, he's back to school at maganang nang kumain. Why? Because you people agrees with the Word of God when we pray for Him. Lahat ng ating pinapanalangin dito tutugunin ng Diyos sapagkat tayo sumasang-ayon. He is our healer. Siya ang ating tagapagbigay kagalingan. Siya ang ating provider when we agree with the Word of God. Tatanggapin po nyo ang biyaya at pagpapala ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya nga ito po yung napakahalaga na makita po natin. Sa papang bagay na susi, worshiping and serving the Lord. Pagsamba at paglilingkod sa atin pong Panginoon. Kaya nga tandaan yung pag-alinsunod natin sa salita ng Diyos, sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but the words of God remains forever. Kaya nga, kanino pa tayo sasandig? Sa salita ng tao o sa salita ng Diyos? Kaya nga, sa pangbagay na tinuturo po sa atin ang pagsamba at paglilingkod sa Panginoon ay susi pa rin sa atin pong mga biyaya at pagpapala. Amen po ba? Kaya nga, wag po kayo magsasawa na mag-worship sa Panginoon. Alam po niyo, mostly po, sabihin ko na ganun, kasi yung church na aking pong pinagpastura ng ilang taon sa Fresno, kahit yata anong gawin kong hikayat siya, kasi pag binibilang ko po, pagka kami nagpe-praise and worship, 4 lang kaming nagtataas lagi ng kamay at sumasabing hallelujah. Mga Assemblies of God at Pentecostal. Kasi karamihan ng member po ron, danetnang po, mga Methodista at mga Baptist. May naligaw pang saksi ni Jehovah. Ganda naman naligaw. At least naligaw siya. Ngayon hindi na naligaw. Nakita na niya ang tamang daan. Hindi si Soriano, ang si Jesus. Kaya nga,
Itaas po natin ating kamay. Naku po, ang hirap. Pero na mapunta ko rito sa Pilipinas, nakita ko kayo, hindi na kayo nahihiya magtaas ng kamay pag nagpupuri sa Panginoon. Huwag tayong mahihiya. Amen. Huwag po natin, huwag kayong magkaroon ng hesitation. Nahihiya akong magtaas na. Pag sinasabi natin, ikaw ang aking pupuri, itaas mo ang kamay mo. Sapagkat ang pagsamba sa Panginoon ay nagdadala ng himala. Tandaan po ninyo, maraming mga digmaan na panalo ng Israel. Bakit po? Sapagkat sila ay sumamba. Umawit ng papuri sa Panginoon. Ang walls of Jericho fell down. Bumagsak ang pader ng Jericho. Bakit po? Dahil nagpuri ang mga anak ng Diyos. Anumang pader ng pagsubok, anumang pader ng mga kahirapan natin, umawit kayo sa Panginoon. Amen. Hindi yung awit nung araw na, babalik ka rin upang ako ay aliwin. Hindi nyo alam yung awit na yun. Kami lang nakakalam nun. Mga awit ng mga sawi sa puso, sawing palad. Huwag nyo nga awitin ng mga awiting sawing palad. Amen. Kung kailan kayo merong pagsubok, doon lalo nyong awitin, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. At pag umaawit kayo na merong pagpupuri, merong pagsamba sa Panginoon, mahihikayat ninyo ang inyong sarili. Sasabihin niyo, Panginoon, ang sarap palang umawit ng papuri sa iyo. Ito'y magdadala sa iyo upang magkaroon ka pa ng damdamin na maglingkod palalo sa Kanya. Amen. Kaya nga, anumang uri, may boses tayo. Sino po rito may gininto ang tinig? Taas ang kamay. Ayaw nyo yung tinansong tinig. Maaaring hindi maganda ang boses natin, pero ang Diyos hindi namimili ng boses. Kahit na ano pang uri tinig meron ka at ginagamit mo sa pagpupuri sa Panginoon, tiyak, blessing, bibigay sa iyo. Sapagkat alam niya, hindi ka natatalian ng anumang problema sa buhay, kundi nagagawa mo pa rin purihin, sambahin ng Panginoon sa kabila ng dinadatnan mong mga kahirapan. Ano man pinagdadaanan natin, just sing with joy. Umawit ka pa rin na may pagpupuri sa Panginoon. Amen. Tanong mo sa katabi mo, kaya mo yon? Oo naman. Gusto mo, sample lang kita eh. Amen. Kaya nga, pagpapasok po kayo rito, puro mukhang quarter to 3. Wag yung alas 6 ang mukha ninyo. Pahaba. Ganun. Sapagkat ang tunay na mga anak ng Diyos, ano man ang kanilang dinadaanan, masaya pa rin sila sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. Ano sabi rito sa Exodus? Basahin po natin Exodus chapter 23, verses 25 to verse 26. Worship, ang sabi po rito, worship the Lord your God and His blessings will be on your food and water, and I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. Dito po sa talatang ito, makikita po natin, merong 4 na biyaya na binigay ang Panginoon. Sabi, pag nag-worship tayo sa Kanya, tayo po'y sumamba sa Kanya, ang sabi po rito, be-bless niya tayo. Be-bless niya tayo ng tubig at ng pagkain. Speaks of God's sustenance. I will take away sickness from you. Speaks of good health. And none will miscarry or be barren in your land. Fruitfulness. Magiging mabunga po tayo. And I will give you a full lifespan. Longevity of life. Hahaba ang buhay natin. Sino itong gustong humaba ang buhay? Sino man ang gustong ayaw ng mabuhay pa? Lumapit ka lang dito. Tatapusin na kita.
Wala mong lalapit sigurado yan, no? Amen. Sinong gusto mahabang buhay? Amen. Sinong gusto mahabang buhay? Amen. Na punong-puno ng karungkutan at kahirapan? Wala. Gusto natin mahabang buhay na puno ng pagpapala. Therefore, worship and serve the Lord. Mm-hmm. Hindi na yung kung ano-ano mang vitamina pinagbibili natin, kung ano napapanood natin sa Facebook, kung ano nakikita natin, hilutin mo ang noo mo, ikuskus mo yung paa mo, lalakas ang puso mo. Kung ano-anong sinasabi, eto na nga eh. Gusto mong humaba ang buhay mo. Magpuri ka. Maglingkod ka sa Panginoon. Hahaba ang buhay mo. Pero kung uupo-upo ka lang dyan, mamanasing ka. So, maging active tayo sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Huwag katatamaran ang gawain ng Diyos. Basta meron po tayong gawain, sige, kaya ng katawan, punta tayo. Makipag-isa po tayo sa gawain po ng Panginoon. Sapagkat ito po ay napakahalaga na makita po natin. Kaya ito po ang sinabi, sinabi pa po rito sa verse 25 to 26. Sabi rito sa verse 25 ng Exodus 23, you must serve only the Lord your God. Paglilingkuran mo lamang ang Diyos na iyong Panginoon. Ano pong binabanggit dito? Huwag tayong magkaroon ng iba pang mga dinidiyos natin sa ating buhay. Whenever you come at naglilingkod kayo, hindi niyo pinaglilingkuran ng pastor, hindi niyo pinaglilingkuran ng sino man sa amin, hindi niyo pinaglilingkuran Ever Calvary Temple. Ano mang ginagawa niyo para sa Panginoon, sa Diyos niyo ginagawa ang bagay na yan. Amen po ba? Kaya nga sapagkat sa Diyos, may nakakakita sa inyo o wala, tuloy ang paglilingkod. May bigas o wala, tuloy ang lingkod. Amen. Masaya yung mga nagsiyo kagabi. Bakit hindi sasaya eh? Nakapag-uwi sila ng sangsakong bigas. Kaya yung iba, magpo-forerunner na rin ako para makapag-uwi ako ng bigas. Maling intensyon. May bigas, walang bigas. Purihin, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Amen! Hindi tayo naglilingkod for the sake of what we can benefit from the church. We don't attend CU para pag may sakit, tutulungan, dadalhin ng prutas, no. Sapagkat kapag gano'n ang pananaw mo, kikitid ang pagpasok ng biyaya sa iyo. Pero kapag nililingkod ka na wala kang, you don't expect anything because you just want to please the Lord, lalo kang pagpapalain ng ating Diyos. Siya lang ang atin pong paglilingkuran. Kaya nga, lahat ng paglilingkod ninyo, hindi po para sa amin, kundi yan ay para sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Wala pang ano? Wala pa? Okay. Hallelujah. Tapos na yung pangatlo eh. Di ba kayo masaya? Tapos na yung pangatlo? Amen? Pero may pang-apat pa po. Kaya nga, worshiping and serving the Lord is one of the key that will give us the opportunity to receive the blessings of God. Nais ko po lamang basahin itong talatang ito sa Lamentations. Chapter 2, verse 19. Arise, cry out in the night, as the watches of the night begin, pour out your heart like water in the presence of the Lord. Lift up your hands to Him for the lives of your children who faint from hunger and every street corner. Ano sabi rito? Lift up your hands to Him for the lives of your children.
taas natin ang ating kamay lagi ng pagpupuri sa atin pong Panginoon. At napakahalaga po na sinabi rito sa Romans chapter 12, verses 1 to verse 2, memorize po natin yan, na hinihingi ng Diyos na paglingkuran po natin siya. Amen. Sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng pagbabago ng ating mga kaisipan. It's no longer him o siya o sino man, kundi ginagawa ko ang lahat dahil sa Kanya. Amen. So, pang-apat po na nais kong gawin po natin susi. Meron po ba kayong dalang keychain ngayon? Nakatatlong susi na akong binigay sa inyo. Tuhugin niyo yan. Ito po ang pang-apat. Handa po ba kayo rito sa pang-apat? Handa ho ba? Sabihin sa katabi mo, humanda ka. Bakit po? Sapagkat ito po ang pang-apat. Giving! Naku, ayan na naman. Dapat hindi akin to eh. Dapat kay Pastor Israel to eh. Giving generously from the heart. Ngayon siguro ang iba sa inyo, puro na lamang giving na didinig ko. Ba't puro giving? Mga kapatid, kung hindi kayo nagkaroon ng puso na nagbibigay sa ating Panginoon at sa gawain ng Diyos, hindi natin nabili ang 3 lote na nasa atin yan. Hindi natin makuha ang kabilang lote yan kung hindi tayo nagkaloob na mayroong buong puso sa gawain ng Panginoon. I would like to encourage you, brothers and sisters, itong susing ito ay isa sa mahalagang bagay upang lalong buhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa ating pong mga individual na buhay. Giving generously from the heart. Ang sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7 to verse 9, since you excel in so many ways, in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in the gracious act of giving. Ano sabi ni Pablo dito po sa mga taga-Korinto? Sabi niya, gusto ko na mangyari sa inyo na kayo'y lumago pa, na ma-develop pa ang inyong pamamaraan ng mga pagkakaloob para po sa ating pong Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, paano nag-excel ang ating giving? Hanggang mamaya, matutuntungan ko ito eh. Paano nag-excel ang ating pong giving? Pasensya na kayo, hubad-suot. Kasi reading glass lang ito eh. Paano mag-excel ang giving natin? Kung ang practice natin, ang binibigay lang natin sa gawain ng Panginoon ay kulay pula. Ano ba yung kulay pula sa pera natin? Namumula-mula. Either 20 o 50, di ba? Aba, napapalitan ng kulay ngayon nun ng mga taga-Calvary. Hindi na pula. Anong kulay na? Ha? Blue. Amen. Blue. Ha. At ang pag ginagawa po natin, hindi nagmamalaki tayo, hindi po. Sapagkat ang aming tinuturo, ito ang susi ng pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga nung isang nangangaral, ayon sa inyong pinagkakaloob, doon ibabalik sa inyo ng Panginoon ang kanyang biyaya. Pag nagkaloob kayo sa kanya ng isang kutsarita lang, isang kutsarita rin ang babalik sa inyo. Kaya nga, huwag kayong magdala ng kutsarita rito. Dali nyo palang di 4. At ganun din ang babalik sa inyo ng ating pong according, ayon sa binigay mong kaloob, doon kagagantihan ng Panginoon. Giving generously from the heart. Alam po ninyo, kapag talagang tayo nagkaroon na ng kaisipan ni Kristo, hindi na po issue ang giving. Maniniwala po ba kayo kung sabihin ko sa inyo na mayroong mga member ng church umaalis ng church? Sapagkat ang issue nila, puro giving naman dyan eh.
puro na lamang tithes, puro na lamang offering. Hindi po. Binabanggit namin sa inyo ang mga bagay nito sapagkat ito po ang susi ng pagpapala sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Bakit po? Naranasan namin eh. Kasi kung ano nagiging karanasan mo, ibahagi mo sa iyong kapwa. Ako'y naniniwala po na kapag ginawa, alam niyo nung sabihin nito, ang example po rito ni Paul, nung sabihin niyang, you give generously, ang example niyang church dito ay yung church sa Macedonia. Ang Macedonian church hindi mayaman. Wala sila talagang pera, pero ang sabi po rito, nagbigay sila ng higit pa sa kanilang makakaya. They are poor and yet they give all what they can. Ganon ang dapat na maging espiritu ng lahat ng mga nananampalataya sa mga anak ng Diyos. Ibigay po natin. Hindi lamang yung kalakasan, kundi kung meron tayong resources, malapit na po dumating ang Panginoon. Sinong gusto niyo makinabang ng pera nyo? Pag umalis kayo yung inyong naiwang pera sa bangko, gagamitin ni Ann ng mga naiwanan. Ngayon, kung gusto nyong makagamit ng pera na galing sa bangko, magpaiwan kayo. But I believe na hindi nyo gagawin yan. Sapagkat tayo pinaniniwala na giving generously from our hearts will open the gates of heaven para ibuhos sa atin ang mga pagpapala. Kaya nga ito po ang sinasabi rito, I want you to excel in giving. Ang sabi rito, gracious act of giving. Meron pong malasakit na pamamaraan ng pagkakaloob sa ating pong Panginoon. Gracious, magandang paraan ng pagbibigay sa ating pong Panginoon. Ang sabi po rito, 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to verse 8, ang sabi po rito, remember this, a farmer who plants only a few seeds will only get a small crop, but the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. Amen. Iniibig at mahal ng Diyos ang nagkakalob sa Kanya na mayroong kagalakan. Hindi po hadlang ang pagiging mahirap natin para hindi tayo makapagbigay. Hinihingi lamang ng Diyos kung anong meron tayo, ibigay natin sa Kanya na mayroong kagalakan. Huwag tayong tumulad sa ibang mga tao na pag offering time na po, yung mga fingers nila may mga mata. Pagdukot sa bulsa, alam ang kulay pula. Ito. Sipin niya, ang galing ng mga mata ng mga daliring yan. Nakikita kung anong dapat bunutin. Naiiwanan yung malalaki, yung maliliit na nakikita. Pero, alam po kayo, binulag na ninyo ang mga mata ng daliri niyo. Amen! Amen! Hindi na nakikita. Kung anong madampot, praise God, hallelujah! At makikita nyo, higit pa rito, ibibigay sa atin ng Diyos kapag tayo merong mga puso na merong kagalakan, nagbibigay, nagkakaloob sa mga gawain ng Panginoon. Tandaan nyo, sila na marunong magbigay para sa Panginoon, lalo silang pagpapalain ng ating Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, bagamat masakit, huwag kang kuripot. Lakas mo ng konti, baka hindi nadinig. Huwag kang kuripot. Amen. Sapagkat ang mga kuripot, kumikipot yung kanilang sisidlan ng pagpapala. Amen. Kaya nga ito po, ako'y naniniwala na ang Diyos natin ay mabuti. Kaya nga, sabi rito, the keys to God's blessing is right relationship with God, prayer that agrees with the Word, worshiping and serving the Lord, and giving generously from the heart. Pag ginawa po natin ito mga kapatid, makikita nyo higit pa sa nakikita natin ngayon ang gagawin ng Diyos sa atin pong bahay-sambahan at sa inyo mga personal na buhay.
Tayo pong lahat ay tumayo. Dalangin ko na sana baguhin ng Diyos ang ating isipan at ang ating mga puso. Walang layunin ang mga mangangaral ng sambahang ito upang saktan ang mga mananampalataya. Gawain lamang po namin na ipahayag ang katotohanan, sapagkat ang sabi ko, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At kapag tayo malaya, hindi na tayo nasasaktan sa mga mensahe binibigay sa atin, kundi tayo nagpapasalamat sapagkat yung paraan ng paglago natin sa ating pananampalataya at ginagawang paglilingkod sa Diyos. Salamat sapagkat ang Diyos ay naging napakabuti sa ating sambahan, naging mabuti siya sapagkat ginagawa nating tayman ay maging mabuti sa Diyos. In all the blessings that God has given us, the question is, ano naman ang ibibigay natin sa Kanya? God has been so good to us. God bless us. And it's about time that we learn to bless God. We can bless God by praising Him and extolling His name. Tataas ang Kanyang pangalan. Itataas ang Kanyang kabutihan. Itataas ang Kanyang katapatan. Let's all just praise the name of the Lord sa Kanyang kagandahang loob sa bawat isa po sa atin. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa gabing pinahayagan yung mga salita na sana'y nagbigay ng hamon sa aming mga puso upang kami magbago at minsan pa makita namin ang daan, susi ng mga biyaya mo sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, maging sa pangalawang bahagi namin gawain. Ikaw ang makasama po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo tatanggap ng ating communion.